Ang mga senior citizen ay may malaking kontribusyon sa ating lipunan. Kaya naman nararapat lamang na sila ay magkaroon ng sapat na suporta sa kanilang pagtanda. At kaugnay niyan, kamakailan lamang, isang press conference ang naganap upang bigyang diin ang kahalagaan ng pensyon para sa kanila. Kung ano yan, panoorin natin ito. Sa kabila ng mga benepisyong natatanggap ng mga senior citizens, hindi pa rin ito sapat. Kaugnay nito, ang Universal Social Pension for Senior Citizens Act o House Bill No. 10423 na inaprubahan noong Kongreso noong May 21, 2024 ay nananatiling nakabinbin pa. Sa naganap na press conference, binigyang diin ang kahalagahan ng pensyon lalo na sa mga matatandang walang maayos na pinagkukunan ng pang-araw-araw nilang pangangailangan. Alam pa ninyo kung ano yung lumabas na problema doon sa konsultasyon na ito? Two major issues na tinalakay dito. Lumitaw yung kalusugan ng mga matatanda. Pangalawa ay halos kung hindi man butas ang kanilang mga bulsa, walang kwarta ito. Ibig sabihin, hindi yung ultimong pambili ng gamot, hindi yung ultimong pang-araw-araw nilang kailangan para kumain. Ay naging problema. Ang Aksyon sa Pensyon Coalition ay binubuo ng ilang organisasyon. Kabilang narito ang Senior Citizen Council of National Anti-Poverty Commission, Confederation of Older Persons Association of the Philippines, Senior for Seniors Association Incorporated, at marami pang iba. Layunin nilang mabigyan sila ng pansin at bigyang prioridad ang pagsasabatas ng Universal Social Pension Law. Hangad ng programang ito ay mabigyan ng pensyong nagkakahalaga ng 1,000 o higit pa ang mga senior citizens buwan-buwan upang masustentuhan ang kanilang pangangailangan sa pagkain at serbisyong medikal. Almost 11 million Filipino senior citizens await the enactment of the Universal Social Pension in order to survive. Pambili ng gamot, pambili ng lugaw. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Universal Social Pension Law, patuloy pa ring ipaglalaban ng Samahan ng Aksyon sa Pensyon Coalition ang karapatan ng mga senior citizens hanggang sa ito ay maging isa ng ganap na batas. At kaugnay nga po na napanood natin para bigyan tayo ng malawak na kaalaman patungkol sa Universal Social Pension for Senior Citizens Bill ay makakapanayan po natin live dito sa studio ang Senior Citizen Advocate na si Mr. Floro Francisco. Sir Floro, magandang umaga po and welcome to Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng inyong tagapakinig nood at magandang umaga sa inyong dalawa, Daniel at Profi. Thank you so much for being with us this morning, Sir Floro. We want to know ano po ang benepisyo makukuha dito sa Universal Social Pension for Senior Citizens. Why is it considered to be as an investment and not an expenditure? Ayan. Ganito po kasi yun. Ang sitwasyon natin ay we have 12 million senior citizens. There is now an existing social pension program where originally they were giving 500 only to indigent senior citizens. And then recently ginawa nilang additional 500, so may 1,000. Okay. But this is only benefiting around 4 million senior citizens. But we have 12 million. And meron pang 800,000 na waitlisted na hindi nila maipasok dun sa indigent. Okay. At napakalawak ng nung definition nila ng indigent eh. Yan yung wala nang pag-asang mabuhay, may sakit, frail, walang pinagkakakitaan. But there are so many Filipino senior citizens na walang pinagkakakitaan, wala na silang income. Okay. And the problem is, yung selective ang pagpipili ng social pension. And of course, alam mo naman sa Pilipinas, merong palakasan, merong 800,000 na waitlisted, hindi nakakapasok. Okay. Ang totoo niyan, maraming masigit na nangangailangan na hindi kasali sa social pension. So, ang solusyon natin is, let's make it universal. Okay. And let every senior citizen benefit from it. And it will become an investment because? Well, yun nga ang sinasabi namin sa ating mga political leaders, no? They should not look at the social pension as an expenditure. Okay. It should be considered as a social investment.
It's just like what they are doing with the 4Ps now. 4Ps is a social investment to help elevate the poverty level of our poor Filipinos. Mas maraming poor na senior. So, pag binigyan mo sila ng 1,000 o 500, babalik din naman sa ekonomiya 'yun. Ibibili nila ng gamot, ibibili nila ng pangangailangan. So, iikot sa ekonomiya yung pera. Or yung iba, pwede ba magtayo ng negosyo? Yeah. So if there are some seniors who have entrepreneurial skills, they can use the 1,000 or add it to their savings para invest nila. Tsaka prof, sa mga walang-wala, malaking bagay ito, sir, no? Yung talaga, di ba, yung mga hindi Yes. naman lahat kumikita. Ang hindi nga naiintindihan ng ating mga leaders, akala nila yung mga SSS pensioners at saka GSIS pensioners, kayang-kaya na nung pension nila yung ikabubuhay nila. You know what they are receiving? Some of them receive only between 2,000 to 3,000 a month. Pambili lang ng gamot, kulang na yun. Pag may maintenance medicine ka, saan mo kukunin yung pambili mo? So, yung mga iba, kapit sa patalim na lang. Pag minsan, pag wala silang nararamdamang sakit, hindi na sila iinom ng gamot. Pero kaya nga tinawag na maintenance, i-maintain mo, wala kang ang pambili. No? Tulong na nga yung 1,000 kung halimbawa ang gamot mo ay 6,000 every month. Diba? Precisely. Okay. Tapos hindi naman nila tinataasan yung pension ng SSS at saka GSIS. At least yung mga GSIS pensioners, lalo na yung mga recent na nag-retire, medyo mataas. Pero yung mga una, ako, I receive only 5,000. I'm a GSIS pensioner. Okay. Saan makakarating yung 5,000 ko? Pero, Sir Floro, kamusta po yung status ng bill na ito sa dalawang kapulungan ng Kongreso? Tsaka, magkano po ba yung, klaruin lang natin, magkano yung matatanggap ng senior citizen kung may sasabatas po ito? Okay. Sa kasalukuyan kasi may social pension, yung indigent. Ang natatanggap nila ay 1,000. 1,000. Yung hinihingi namin talaga, at least sana 1,500. Pero sabi nila palagi, walang pera. So, nakipagsundo na lang kami na, sige, kung magkano yung kaya nyo ibigay. So, yung lower house, nung May 21, 2024, unanimously, they have already approved this House bill granting 500 pesos 500. to all senior citizens, regardless of economic status. Unfortunately, that was more than 8 months ago. It was transmitted to the Senate, and until now, wala pang hearing na ginagawa yung Senate at wala pa silang committee report. And so, alam nyo naman, hindi mailalabas ang batas kung House lang. Kailangan ay may corresponding Senate. bill sa Congress and then magkakaroon ng bicameral committee para i-finalize ito. And we're running out of time. Ang nakakalungkot nito, this issue has been raised in 2016, nung 17th Congress pinag-usapan, 18th Congress pinag-usapan. Noong January 2022, I presented to the Senate Committee several options on where to get the money kasi lagi nilang sinasabi walang Wala daw pera. pangkunan. But the irony now is the House of Representatives already approved the bill for 500, including sourcing and allocation of funds. And Okay. even the Committee on Appropriation have also approved this. Now we are wondering why in the Senate, kung bakit nabibinbin yung batas. Ano ba kami? Mas mahalaga pa yung INSEC, binigyan nila ng citizenship, yung schedule ng batas namin, hindi nila may schedule. Nagmamakawa kami kasi ang daming Pilipinong nangangailangan. Okay. In terms of how this could help the senior citizens dito sa Pilipinas, ano po yung epekto, yung universal social pension sa senior citizens na hindi pa nakikinabang doon sa current na meron tayo? Yeah, of course, it will grant them a lot of relief. Okay. Gaya nga ng sinabi ko, pambili ng gamot, pambili ng kanilang pangangailangan. Alam nyo, ang isang malaking problema natin dito sa Pilipinas, maraming senior citizens, sila pa ang mga nag-aalaga at bumubuhay sa mga apo nila. Maraming senior citizens, iniwan ng mga anak nila, yung mga apo nila doon sa mga matatanda. No? Paano nila bubuhayin yun? Kung wala silang regular source of income, which is the case, no? Na maraming senior citizen ay walang source of income. Ang iniisip kasi ng gobyerno, may mga anak naman yan na mga nasa abroad, may mga anak naman yan na magaganda trabaho. Alam mo po ang katotohanan yan, pag kinausap mo mga senior citizens, hindi po lahat ng anak ay mababait, hindi po lahat ng anak ay tumutulong sa magulang. Maraming senior citizen, pinababayaan lang. And we don't have social protection systems nor services
that will really give them adequate support. Yung ang PhilHealth natin, inadequate na yung serbisyo, kinuhanan pa ng budget, kinuhanan pa ng pera ng 90 billion, tapos ngayon zero budget tayo sa PhilHealth. Yung subsidy na yan, kaya yan binabayaran ng gobyerno para sa pagpapagamot ng mga senior citizens at saka mga mahihirap na hindi nakasali doon sa contributors ng PhilHealth. So yung perang subsidy na sinasabi nila, yan ay para doon sa ibabayad nila as a social cost doon sa mga senior citizens na walang hanap buhay at hindi nakapag-contribute. Inaasa nila na yung savings ay doon kukunin, no? But that is ironic kasi hindi naman totoo yung savings. Yung pera yan ay surplus because of inefficiency. Hindi na i-implement ng PhilHealth yung mga karapat-dapat na programa at saka maraming sakit ang hindi na-cover. Okay. Alright, no, sana ay napakinggan ito ng ilan sa mga kasama natin mula sa lower na upper house para ma-consider ilan sa nabanggit ng senior advocate or senior citizen advocate na si Sir Floro Francisco. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin malagang kaalaman patungkol po dito sa Universal Social Pension for Senior Citizens Bill. Once again, we have Mr. Floro Francisco. Thank you so Salamat po, much. sir. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito at sana ay maawa sa amin yung mga senador at sana ay pag-usapan na ninyo. Sana bago mag-eleksyon, huwag nyo na pong antayin ng eleksyon kasi boboto po kami bago mag-eleksyon.